Dahil hindi ako pinag-aral ni nanay, ay nagalit ako sa kanya at naglayas ako noon at di ko akalain na hindi ko na pala siya makikita pa kailanman. Ako si Jessa, anak na lumaki sa hirap, puno ng pangarap, pero unti-unting napuno ng sama ng loob. Araw-araw kong pinapangarap makapag-aral, pero palaging sinasabi ng nanay ko na wala kaming sapat na pera para doon. Sa bawat tanggi niya, mas lalo akong nasasaktan. Pakiramdam ko hindi niya ako pinapahalagahan at hindi naiintindihan ang pangarap ko. Hanggang isang araw, Nanay, kahit mahirap, gusto ko lang mag-aral. Hindi ba pwedeng subukan natin? Hindi niyo ako naiintindihan! Lagi na lang ako nag-a-adjust dito sa bahay! Pagod na ako! Aalis na lang ako kung ganito lang din ang mangyayari sa buhay ko! napuno ako ng galit, sumigaw, nagdabog, at sinabi kong wala siyang kwentang ina sa harap niya. Umalis ako ng bahay dala ang galit, iniwan siya nang hindi lumilingon, iniisip na mas gaganda ang buhay ko. Nahirapan ako sa labas, walang pera, walang matulugan, pero pinili kong panindigan ang desisyon kong iwan ang nanay ko. May mga gabing umiiyak ako, pero pinipigilan ko ang sarili kong umuwi dahil sa pride at galit na bumabalot sa puso ko. Unti-unti kong naintindihan ang hirap ng buhay, pero huli na para aminin sa sarili ko na nagkamali ako noon. Isang araw, may nakapagsabi sa akin na matagal Jessa, na raw akong hinahanap ka ng ng nanay mo, ko matagal ka na kahit gusto saan ako makita. mapunta. Nasaan ka ba? Doon ako natigilan, doon ako nanghina, at doon ko naramdaman ang bigat ng konsensya na matagal kong tinatago. Nagdesisyon akong umuwi, dala ang kaba at pag-asa na baka pwede pa akong patawarin ng nanay ko. Habang papalapit ako sa bahay, parang bumibigat ang bawat hakbang ko, parang may mali akong mararamdaman. Pagdating ko, maraming tao sa labas ng bahay, tahimik, malungkot, at doon ko naramdaman na may nangyaring hindi maganda. Pagdating ko sa bahay, may trapal sa labas at may nakaburol. At doon ko natuluyang naintindihan na huli na ang lahat. Para akong nabingi, napaluhod, at doon ko naramdaman ang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Hindi ko man lang siya naakap. Hindi ko man lang nasabi na nagsisisi ako at mahal ko siya ng sobra. Sa harap ng kabaong niya, umiiyak ako, humihingi ng tawad, pero alam kong huli na ang lahat para itama ang mali. Doon ko naintindihan na ang pagmamahal ng magulang ay hindi nasusukat sa kaya nilang ibigay kundi sa sakripisyong ginagawa nila. Kung may pagkakataon ka pang yakapin ang magulang mo ngayon, gawin mo na bago pa dumating ang panahong pagsisisi na lang ang matira.